Magandang hapon mga kababayan. Ipopost ko na naman itong sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Dahil itong mga senador natin, itong mga mambabatas natin ngayon ay busy sila sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kung magkano kaya yung pinagbibintang nila, 120 million na confidential fund, pero dito sa mga anomalya, na mga nawawalang pera, tahimik ang mga congressman at ang mga senador. Yan ang sinasabi ni Attorney Vic. Bakit tahimik kayo sa anomalya sa GSIS, PhilHealth at flood control? Hypocrisy and fools sa mga educators at banal na nananawagan ng transparency at accountability. Bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya sa GAA Budget 2025, PhilHealth at flood control? Tama! Ito ang dapat tutukan ninyo dahil bilyon-bilyon na budget ang nawawala dito. Yung pinagdiskutsahan ninyo na gusto ninyong i-impeach si Sara Duterte dahil sa confidential funds na walang transparency is 120 million lang yung pinagbibintang ninyo, million. Pero itong PhilHealth, flood control, GSIS na mga nawawalang pera, ilang bilyon bilyonis. Yan mga kababayan, ganito kahipokrit itong gobyerno nating bangag. Sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humihingi ng due process at equal protection of the laws, bakit hindi ninyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 Unconstitutional National Budget? Yan ang tutukan mo, Pimentel, Hontiveros, Grace Po. Ikaw Gatchalian. At ikaw Villanueva, lumalabas na ang tunay ninyong mga kulay ngayon kung anong klase kayo. Mga dilawan rin kayo noon, di ba? Maging mapanuri at huwag magpamanipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad ang pakikipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Correct. Huwag magpabudol sa mga gutom sa posisyon. Mga hangal. Mga matakaw. Gustong lamunin lahat ang pera ng Pilipinas. Yan. Tama ang mga pinagsasabi ni Attorney Vic dito. Kung gusto nyo ng transparency, mga hungang, mga hangal na congressman, mga hangal dyan sa Senado, bakit hindi nyo tugisin itong budget na unconstitutional na nangyayaring insertion, filling the blank sa budget this year 2025? Talagang pamulitika ang pilit ninyong isiksik. Kaya kayo focus sa impeachment talaga kay Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte ang problema ng Pilipinas. Lahat ng mga pinagbibintang ninyo kay Vice President Sara Duterte sa confidential funds ay naisubmit na niya yan sa COA. Alam na ng COA na clear, walang winawalda si BP Sara. Pero pilit pa rin ninyong hahanapan ng butas si Sara Duterte dahil takot kayo. Natatakbo si Sara Duterte ngayong 2028 pagka-presidente. Kaya gusto nyo talagang pipilayan na ninyo ngayon si Sara. Tatanggalin nyo na. Hindi nyo makakaya yan, mga putang ina kayo. Taong bayan ang makakalaban ninyo, mga hangal. Tama si Attorney Vic.
itong anomalya sa GSIS, itong 89 billion na PhilHealth money na saan na mismo ang Supreme Court ay nagsasabi ng ibalik na ang pera ng PhilHealth. Putang inakabangag, Marcos Jr. 89 billion ng PhilHealth nawawala. Ibalik nyo na yan dahil para yan sa mga taong bayan. Ang flood control budget na magkano? Trilyon ang flood control budget, nasaan ang pera? Trilyones ang budget ng flood control. Tahimik kayo mga hangal. Tahimik ang Kongreso dahil alam nila kung saan napupunta ang pira ng flood control. Taon-taon nilalamo ng baha ang buong Pilipinas, ang ibang lugar dyan sa Maynila. Maraming namamatay sa Bicol noong nakaraang baha. Nasaan ang flood control budget na trilyon? Yan yon. Tapos, ito ang pinagsiksikan ninyong impeachment dahil daw sa confidential ni Sara na 120 million lang. Na pinapatunayan naman niya ni Sara Duterte ang mga resibo kung saan ginagasta yan. Pero itong flood control, PhilHealth, na pinagluluko lang tayo, ginagago tayong mga taong bayan ng gobyernong hangal, tahimik ang mga kongreso, tahimik ang senador. Ikaw, Coco Pimentel, kaya hindi ka nananalo ngayon dahil ipal kang kupal ka. Buti sa'yo, mawala ka na dyan ngayong June. Wala ka na sa Senado, kupal kang hangal ka. At ikaw, Hontiveros, bakit hindi mo iimbestigahan itong pira ng PhilHealth? Diba ikaw, na-involved ka sa PhilHealth noon? Diba banatan ka ni Erwin Tolpo noon dahil involved ka sa PhilHealth, Hontiveros, bago ka na senador? Diba? Hangal? Klarong-klarong pamulitika ang mga ginagawa mong imbestiga, kupal kang babae ka. Nasaan ang pera ng flood control, ang PhilHealth? Ang budget na unconstitutional na sinisiksik ninyo, pinipiling blanks ninyo ang bilyones na pera ng mga taxpayer. Pira natin to, mga taong bayan. Pero tahimik ang mga hangal na mga kupal na mga mangbabatas, Kongreso at ang Senado. Kaya kayong mga senador na nare-elect na nananalo na ngayon, usigin nyo po ito. Kayong mga senator Bato, kung sino man yun, Senator Bongo, kayong mga nananalo na nare-elect, usigin nyo po ito na ipalabas at pipilitin yung ibalik talaga ang pira ng PhilHealth at flood control. Yan ang uusigin ninyo sa gobyernong bangag na mga hangal, na mga gutom, mga buaya, na mga kawatan. Yan yon. Talagang super corrupt itong gobyerno ni Bangag Marcos Jr. ngayon. Pinagluluko tayo, ginagago tayong lahat, mga Pilipino. Pinapaniwala tayo na si Sara Duterte ay magnanakaw. Marami ding mga hangal na mga kupal dyan na naniniwala sa mga propaganda ng mga putang inang pamulitika ng Kongreso na sa utos ng isang buayang gutom sa posisyon na tambaloslos. Yun. Sabi pa nga ni Sara Duterte, kawatan. Involved sa bribery sa Okada na mayroon daw lahat video, sabi ni Sara Duterte, pero nanatili pa rin ang kupal na buayang Romualdez dyan.
Imputang inang Romualdez ngayon, binoto lang ng 64,000 na mga constituent niya, naghari-harian na kung sino. Hindi mo kaya, Romualdez, tanggalin si BP Sara na ibinoto ng 32 milyon. Ikaw, ilan lang ang bumoto sa'yo ngayon? 64,000 lang ang bumoto sa'yo bilang isang representative. Putang ina ka. Tapos naghari-harian ka. Akala mo kung sino ka. Ilan lang ang bumoto sa'yo. Nakaupo ka dyan, naghari-harian ka na. Ang Vice President na 32 million ang bumoto, pinaggigipit ninyo. Putang ina kayo. Kayo ang dapat mawala. Wala kayong kwinta. Puro pagnanakaw ang ginagawa ninyo. Puro pangluloko, pangbababoy sa bansa nating Pilipinas. Hindi nyo ba nakikita kung saan na pupulutin itong Pilipinas natin ngayon? Walang-wala na. Pupulutin na sa kangkungan. Itong administrasyon, ito ang pinakakurap, pinakakawatang gobyerno sa kasaysayan ng Pilipinas, tong administrasyon ni Marcos Jr. Pamilyang kawatan, pati sa anak, ayan, maraming kawatan. Yan, ang tandaan ninyo mga hangal. Huwag kayong magpapaluko sa mga propaganda ng mga kawatan, ng mga magnanakaw. Under sa bangag na gobyerno. Putang ina, nakapanggigil talaga itong Pilipinas na to. Nakakahiya, nakapanggigil ang mga nakaupo, mga walang hiya, mga kapal ng mukha. Talagang wala nang mapupuntahan ang Pilipinas. Puwera gaba.